May mga aso ka bang nagbubugbugan sa loob ng bahay nyo? Katulad ni Milo at ni Nido? Well, pag-usapan natin yan dito sa bidyong to. Ako po si Tristan Huertas at ito po ang mga aso ko, si Nido at si Milo. Itong dalawang to, madalas to nag-aaway, nagbubugbugan. Dahil dog trainer tayo at dog behaviorist tayo, kontrolado ko na at leader ako dito sa mga asong to. Ano nga ba ang dahilan kung bakit laging nagbubugbugan yung mga aso natin? Alam nyo mga ka-Milo, kadalasan na dahilan dyan ay yung resource guarding. Katulad ng teritoryo nila, pagkain, laruan, pagiging possessive, at yung isa pang napakahirap kontrolin bakit sila nagbubugbugan, yung kapag mga intact sila bilang responsabling dog owner, kapun po yung mga lalaki kong aso. Diba no? Ayun, pakita natin. Ito si Milo. Ayan, kapun yan. Makikita nyo, wala siyang egg, no? Pogi stay. Sit. Ito naman si Nido, kapun din to. Yan si Nido, kapun din siya. Alam niyo mga ka-Milo, napakaraming behavioral advantages kapag kapun ng ating mga aso. Gumawa na po ako ng video dyan, ilalagay ko na lang yung link sa comment box or sa description box. Wala tayong video dito na magbubugbugan tong si Milo at si Nido, pero papakita ko sa inyo na ito yung mga bakas na madalas sila nagbubugbugan. Makikita nyo sa mga mukha ni Nido, bangas-bangas yan. Ayan. At ang isa sa mga pinaka malalang away nila ito. Kaya binansagan siyang Dodong Tapyas. Kita niyo tapyas yung tenga. Dahil nga dog trainer ako, kontrolado ko talaga yung mga ugali ng aso ko. Kaya kung pagalitin si Milo kay Nido, huwag niyo to basta gagawin sa mga aso niyo kung hindi niyo kontrolado. Ako kasi kontrolado ko. Tingnan niyo Si Nido. Yan na si Nido. Yan na si Nido. Yan na. Nido. Nido, dyan na si Nido. Kadalasan po kasi mga ka-Milo ko, kapag yung aso nagkaroon ng negative experience dahil binugbog ng isang aso, hindi na yan susunod sa'yo. Magtatago na yan at tatakbo. Manginginig yan sa gilid. Hindi po porket dog trainer tayo, yung mga aso po natin ay sobrang babait na. Hindi po talaga maiiwasan yung dog fighting o dog fight. Yan, katulad yan. Kadalasan ang mga asong nag-aaway, pareha sila dominante. Ang mga dominante, makikita nyo yan kadalasan sa mga asong confident palagi sa sarili. Itong dalawang to, confident palagi sa sarili to Isa to sa mga pinakadahilan kung bakit nag-aaway-aaway yung mga aso. Dahil dito sa masarap na food o pagkain. Ayan. So, naglagay ako dito ng dalawang hotdog na pwede nilang pag-awayan. Pero kukontrolin natin. Ituturo ko sa inyo ano yung tamang pagpapakain. Usually, di ba, nandyan sila sa taas, no? Ang gagawin ko sa kanila, dahil pares nga sila dominante, papababain ko. Come, guys. Yan. Antayin ko muna sila mag-sit. Yan. Umaabante ako. Ang dapat behavior ng aso natin, hindi nakasit pretty, hindi alert. Ayan. Since trained sila, pwede ako mag-command ng wait. Wait! Malakas yung boses ko, Again. Wait! Wait! Ito guys, ang kailangan nyong maturo sa aso nyo, yung eye contact. Kapag may pagkain na ganyan, hindi sila magtitinginan sa isa't isa. Katulad yan, Nido? Pag nag-command ako ng kain na, relax lang. Alright, eat na. Good boy. Yan, ganyan lang. So, isa rin tong example para yung mga aso nyo, makita nilang ikaw talaga yung leader, no? So, ang ginagawa ko, hinihimay-himay ko. Yan. Marami akong discarding ginagawa So, makita nyo, diskarte rin para makita ng mga aso nyo na ikaw talagang leader. Antayin mo palaging tumingin yung aso nyo sa mata nyo. Kita nyo, tumingin sa akin si Milo, bibigyan ko ng pagkain yan. Basta tumingin. Hand signal ako, sinasabi ko kay Milo, sit. Yan, sit. Relax. Ayan. Tingnan natin si Nido. Tumingin sa akin si Nido, bibigyan ko ng pagkain. Alright, babato ko dito sa tiles yung pagkain na pwede silang sabay kumain. Yan. No. Sit. Tapos, laging calm ka lang. Lagi kang calm. Hindi yung alerto ka. Kasi alert na sila. Kadalasan ganyan mga Jack Russell, alerto, excited Diyan pwede na sila mag-away, no? Wait. Wait! Ayan. Kita nyo eye contact nila sa akin? Wait. Milo. Nido. Actually guys, hindi rin maganda laging hotdog ipakain nyo sa aso nyo, Kasi mataas sa uric acid Hey. Again, eye contact importante yan. Para maiwasan nyo yung dog fight. Nakita nyo, kukuha tong isa na walang approval mo. Papunta siya doon, di ba? No.
mabilis yung command ko. Back. So, no. Oh, eh. Oh, good job. Good job. Yan. Oh, ang dapat behavior ng aso, kunyari kumakain yung isa, lalayo yung isa. Okay yan. Pero hindi dapat magtago. Sit lang. Sit, Milo. Oh. 'Di ba ngayon, ang gagawin ko naman, aalisin ko yung isa. Back. Back dun do. Oh, Milo. Come. Sit. Para makita ng aso nyo na ikaw talaga leader. Ikaw masusunod. Nakuha nyo ako? Napakalawak nito guys ha. Hindi porket ito yung ginagawa ko, ito rin yung gagawin nyo sa aso nyo. Depende sa mga kilos ng aso nyo. Sit. Nakuha nyo ako? Isa rin po sa mga dahilan kung bakit nag-aaway o nagugulpihan yung mga aso natin dahil sa laruan. Ito po oh. Actually, napakagandang mga laruan nito. Ang dami kong mga laruan dito. Ayan. Nabili po natin to sa Shopee at Lazada. Tinatawag po natin tong Doggo Toys. Ayan. Paborito to ng mga aso ko. Since mga Jack Russell yung mga aso ko, naturally, mataas po talaga yung mga ball drive nila o yung play drive nila. Isa rin to sa mga dahilan bakit nagugulpihan yung mga aso natin dahil sa laruan. No? Ayan. Kita nyo ang taas ng bite drive ni Milo. Oh, lakas oh. Pati si Nido oh. Actually, mas malakas si Milo kaysa kay Nido sa kagatan. Ayan. So ngayon, ang training natin dito, kapag kinlay mo yung bola o laruan, dapat hindi sila magagalit. Ganito, paano i-claim yan? Usually, ganito ginagawa para i-claim yan. Aapakan ko to. Ako yung aabante para sabihin sa kanya, akin yung laruan. So ngayon, lumayo siya, i-reward ko ulit yung bola. Yes. Kuha niya ako. Ngayon naman, kamay. So pagkuha ko ng kamay, lumalayo sila. Dapat ang behavior ng aso, pag hawak mo yung laruan, pag kinuha mo yung laruan, lalayo sila. Inuulit ko, nakuha ko yung ganyang ugali ng mga aso ko dahil alam ko basahin yung body language ng aso ko. Lumayo siya, bibigay ko ulit yung bola. Nakakuha niya ako. Ayan, kita niyo, gigil. Lakas Diba? Ngayon, nahawakan ko ulit, lalayo siya. Nakakuha niya ako. Malaman ng mga aso nyo na ikaw yung leader. Hindi sila pwedeng mag-agawan. Pwedeng maggulpihan ng mga aso natin kapag isang laruan lang. No? So, ang ginagawa kong training dyan is kung sino lang yung tinatawag ko, kung sino lang yung gusto kong paglaruin, yun lang. No? Milo. Stay lang Nido. Yan. Yes. Milo. Good. Enough. Kita niyo, hinawakan ko ulit. Lumayo siya. Up na dito. Up na dito, Milo. Stay. Sit. Nido. Kita niyo, nakastay lang si Nido. Si Nido naman. Good job. Kuha pa tayo ng eksena. Kunyari, may hawak tayong laruan. Tapos nalaglag. Diba? Ngayon, nakita niyo, nag-aagawan ng ganyan. Diba? Enough! Hey! Hindi ko hatakin to, no? Pag hinatak ko kasi, lalo kong ini-encourage yung aso na humabol sa bola. Enough! Psychologically, kailangan bitawan niya yan, no? Na hindi nyo kailangan pwersahin, hindi nyo kailangan hatakin ng ganun. Kita nyo, pag hinatak nyo ganun, kita nyo yung body language niya. Hinatak nyo ganun, ini-invite mo siya na humabol ka, no? Humabol ka sa bola. Okay? Nakuha nyo ako. Relax lang, no? Level up na po tayo, mga kamaylo ko, ha? Ito po ay buto ng baka. Ginagawa ko na po ito ng ilang taon at alam kong safe to para sa mga aso ko. Huwag nyo basta-basta gagawin to kung hindi naman sanay yung mga aso nyo. Ito po ay raw feeding. Ayan, buto po ito ng baka, hilaw po yan, hindi ko po nilaga kasi pag nilaga mo mas matigas. No? Under supervision din to kapag ginagawa ko sa mga aso ko. Ayan. Dito, pwedeng magpapakain yung mga aso nyo. Isa lang yung bibigyan ko muna. Si Milo lang. Stay. Hindi sila pwedeng mag-away dyan, no? Stay. No. Tingnan nyo po kung gaano kataas ang leadership ko sa mga aso ko. Buto na yan, ha? Nasa bibig nila, no? Kinakagat-kagat. Kaya kong, hey! Dakmain ng gano'n yun. Huwag nyo gagawin yun basta-basta. Enough! Ba? May padila pa. No! Enough. Hindi ko kailangan pwersahin para sumunod. Psychologically lang. Enough! Milo. Kita niyo si Milo. Enough! Enough! Sarap po. Nido. Enough! Enough. Good. Go. Enough. Psychologically. Bibigay natin tong isa, hindi sila pwede mag-away. Iiwanan natin sila. Lalayo tayo. Tingnan nyo pati yung posisyon ko, guys. Tingnan nyo. Chill lang ako. Diba? Nakangapa ako. Tapos si Nido nakatingin lang. Hindi niya pwedeng agawin yan. Milo, stay lang dyan. Ayan. Hindi sila pwede mag-away. Diba? Ang mga aso kasi, sa totoo lang, possessive yan mga yan. Naturally possessive sila. No? Kaya dapat natitrain mo sila psychologically na hindi nila kailangan mag-away dahil sa buto. Diba? Tingnan nyo yun, Si Nido nakatingin lang. Yung iba dyan sasabihin, kawawa naman si Nido, di ba binibigyan? Bibigyan natin yan, guys. Okay, mag-alala.
Ang point ko, dapat di sila nag-aaway. Ngayon naman, bibigay ko rin yung kay Nido. Mind your own business. Ganda rin yan guys, yung buto ng baka, pero tanungin nyo muna yung bet nyo. Kapag leader ka sa kanila, kahit buto pa yan, kahit ano pang nakuha ng aso mo, hindi dapat sila magalit. Kukunin ko yung dalawa sa kalagitnaan ng kasarapan. Enough? Enough. Enough? Enough. Sit. Nakita nyo, di ba? Again, bigay natin. Good. Minto. Okay. Kukunin ko ulit sa bibig nila parehas. Enough. See? Kapag nagagawa nyo to sa lahat ng aso nyo, leader kayo dyan. Okay? Bigyan natin ulit. Ito po ang inyong dog trainer. Again, Tristan Huertas. Maraming salamat po.